Lalo pang umiinit ang banggaan ng Duterte Camp at Malacanang kaugnay ng nagpapatuloy na impeachment trial ni Vice President Sara Duterte. Sa National Assembly ng PDP laban sa Davao City, binatikos ni Davao City Mayor Sebastian Baste Duterte ang Administrasyong Marcos dahil anilay mas prioridad nito ang impeachment ng pangalawang Pangulo kaysa ang investigasyon sa mga umano'y maanumalyang proyekto ng pamahalaan. Instead of opening up the Blue Ribbon Committee on the flood control, kung saan nawawala ang trilyon-trilyon nating pera, ano ang priority ng administration ngayon? Yung impeachment ng Vice President. Because we all know, pag hindi nila matatanggal ang Vice President ngayon, hindi sila makalagay ng presidente nila on the 2028 elections because he is a great threat sa presidency this 2028. Ngunit agad itong sinagot ng Malacanang. Ayon kay Palace Press Officer Undersecretary Claire Castro, walang kinalaman si Pangulong Ferdinand Marcos Jr. sa impeachment dahil mandato ito ng Kongreso. Sa halip na pamumulitika, dapat umano'y tutukan ni Mayor Duterte ang mga nasalanta ng pagbaha sa Davao City. Si Mayor Baste Duterte, kagagaling lang sa bakasyon, kagagaling sa ibang bansa. Instead na unahin ang kapakanan ng mga constituents sa Davao City, dahil nakakaranas sila ng pagbabaha, inuna pa talaga ang pamumulitika. Ang tanong niya, anong priority ng administrasyon? Kung hindi siguro sila madalas magbiyahe, hindi siguro sila madalas magbakasyon, at nanonood sila ng news, malalaman nila kung ano ba talaga ang programa at proyekto ng pamahalaan. Samantalang nilinaw naman ni Vice President Sara Duterte na hindi siya magbibitiw sa kanyang tungkulin sa kabila ng nagpapatuloy na impeachment trial. Sa panayam sa London, sinabi ng pangalawang Pangulo na ang pagre-resign ay pagtalikod sa mahigit 32.2 million na Pilipinong bumoto sa kanya noong 2022. Giit pa niya, kung nanaisin ni Pangulong Marcos Jr., maaari umano nitong gawin ang lahat upang mapatanggal siya sa pwesto. Sa kasalukuyan, nahaharap si VP Sara sa 4 na articles of impeachment kaugnay ng umano'y misuse of funds, unexplained wealth, bribery at grave threats na patuloy na dinidinig ng Senate Impeachment Court. Jed Neresina, UNTV News and Rescue. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan.